Isang magandang hapon mga kababayan. Maikling reaksyon lang sa inilabas ng Korte Suprema. Ito'y tungkol sa pagkakatanggal ni Deputy Ombudsman Arthur Carandang, mga kababayan. At sinasabi ng Korte Suprema na he was dismissed illegally. Itong si Arthur Carandang. Ang masasabi natin dito ay napakabagal ng Korte Suprema sa pag-aksyon. Anong taon yan? 2018? Ngayon 2026 na. Sobrang bagal, mga kababayan. At aside from that, ang tingin natin dyan ay takot. Takot ang mga nasa Supreme Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon lang nila inilabas ito sapagkat siya ay nasa kulungan na. He is helpless. Wala na siyang magagawa. Kahit na ibasura pa ng Korte Suprema ang aksyon ng Pangulo noon. Sabi nila na hindi tama ang pagkakatanggal kay Carandang. Yan. Bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat uli sa panunood. At sana po'y wag kayong magsasawa. Please subscribe to my small YouTube channel at pakishare na rin. Maraming salamat po sa panunood. Yan. So, number 1, na comment natin dito, mabagal, usad pagong ang Supreme Court, mga kababayan. Napakabagal nila. At saka, kitang-kita natin na takot sila kay Digong Duterte. Kaya ngayon lang nila inilabas yan. Kung sa bagay, bakit mo naman kakagatin ang kamay na nagpapakain sa inyo? Mga kababayan, nasabi ko to sapagkat most of them, to mga associate justices, ay mga inappoint ni Digong Duterte noon. Kaya alangan naman na kakagatin nila ang kamay ni FPRRD. Siyang nagpaupo, nag-appoint sa kanila. Mga kababayan, nangyari ito nung si Carandang ay naglabas. Pinaniniwalaan ng mga Duterte na itong si Carandang ay naglabas ng mga confidential bank records ng mga Duterte. Kaya dyan siya sinibak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Bilyong-bilyong pera sa account nila. So, ibig sabihin, tama nga. Si Sunny Trillanes, si Sentry, tama na naman siya dito, mga kababayan. So, pagsamasamahin natin yan, abay tama. Nagpapatunay ito sa mga inilabas ni Sentry laban sa mga Duterte. Bilyon-bilyong salapi. So matagal na pala. Panahon pa ni dating Pangulong Digong. At napaka-impluensya niya. Tinanggal niya si Carandang that easy. Napakadali lang niyang tinanggal ang Deputy Ombudsman. Noon, si Conchita Carpio Morales ang ombudsman pero nag-inhibit siya sapagkat meron siyang relasyon kay Sara Duterte, mga kababayan. Dahil yung nga pong asawa ni Sara Duterte ay, I think, related or auntie niya si Conchita Carpio Morales, mga kababayan. Kaya si Carandang ang humawak sa kaso na yan.
na isinampa ni Sentry. So mga kababayan, talagang patunay lang na matapang si Sentry. Kahit si Digong pa ang Pangulo noon at nakaupo, talagang sinampahan niya ng kaso. Kaya bilib tayo kay former Senator Trillanes. Alam niyo si Senator Trillanes, marami dati ang galit na galit dyan. Maraming mga bashers yan. Pero ngayon lang nila napagtanto na realize na siya ay may pagmamahal sa bayan. Hindi natatakot. Hindi niya inurungan si Digong Duterte. Kahit siya pa ay nasa peak ng kanyang power. Kaya bilib din tayo kay Sentry. Tinawag siyang sundalong kanin, mga kababayan. Tinawag siya ng mga Duterte, tinawag siya ng mga DDS, mga kababayan, pero hindi nila alam na ang isang sundalong kanin ang makakapagpakulong pala sa kanilang idol, mga kababayan, sa dahig. Balikan natin ang Supreme Court. So, yan, usad pagong ang aksyon, ang pag-aksyon ng Supreme Court. Ngayon lang nila sasabihin yan dahil wala na si Digong. So, takot sila, mga kababayan. Takot sila kay FPRRD. Kaya ngayon lang nila inilabas yan. Anyway, mga kababayan, ito lang po muna ang ating maigsing reaksyon dito sa paglabas ng Korte Suprema na itong si Karandang, yung dating Deputy Ombudsman ni Conchita Carpio Morales ay sinabing illegally dismiss ng dating Pangulong Duterte. Alright, marami pong salamat sa panunood at sana naman mag-subscribe po kayo sa ating maliit na channel. Marami pong salamat agyamanak. Kadagiti padak nga Ilocano dita, dagiti agbuybuya, sumupsuporta, tira ito'y basit at channel tayo. Magandang hapon sa lahat.